Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. No one ever will come
are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning, JTG family! I hope po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Para po sa mga nasa bahay, mga papunta sa work, mga papunta naman po sa school, have a nice day po sa inyong lahat. At this morning po pag-uusapan natin is about spiritual pruning. Bago po muna yun, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, sa buhay na yung pinagkatiwala muli sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po'y humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami as we study your word. May your word, Panginoon, ay may lagay sa matabang pati na aming mga puso. Ito po ay aming mapasapamuhay, Panginoon. Salamat po sa isang pribilehiyo na matutunan ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, pinupurit sinasamba ka po namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa John 15 verse 1 to 11. Babasahin ko po siya. ESV version po yung ating ginamit po. So sabi po dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may be more fruitful. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown in the fire, and burned. If you abide in me, and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just I have kept my Father's commandments, and abide in his love. This thing I have spoken to you, that my joy may be in you, that your joy may be full. So, nung tayo po ay nakipag-relasyon sa Panginoon, nagkaroon ng union with our Jesus Christ, the mediator, tas tayo po yung redeemed people. Maraming variety sa Word of God na ini-illustrate ko ano po pa talaga yung relationship ng mediator or the Savior, the Messiah, and the redeemed people. Marami po siyang pinakita na portray na mga situation, illustration, kung ano ba talaga yung dapat maging relationship ng Savior at ng ni-redeem.
So, isa sa mga example na po dyan is yung sa foundation in the building, kung natatandaan niyo po, yung head and the body, and also the husband and wife relationship. At sa ngayong morning po, ang pag-usapan natin is the relationship of the vine and the branches, na sinabi po sa John 15 verse 1 to 11. So, in close ng binasa po natin talaga kanina, may sinabi po doon na pruning process. Our Lord Jesus Christ is the true vine, at ang ating vine dresser po ay ating si God the Father. At may sinasabi siya doon na tayong mga believers, tayong mga Christian, tayong mga nanampalataya sa Panginoon Kristo, may pruning process po tayo na pagdadaanan at kasama po siya sa ating buhay pananampalataya, ating Christian living. At yun po yung pag-usapan natin, yung spiritual pruning at importance po nito sa atin bilang Kristiyano. So, in close ng ating pagkipag-relationship sa ating Panginoon sa Kristo ay yung pruning process na hinaharap natin every day in our lives. So, minsan, inisip natin na yung mga trials or situation na pinagdadaanan natin is a punishment of God. Minsan, nalilimutan natin, nawawaglit sa ating kaisipan na ito ay way din ng Panginoon na tinitrain tayo into righteousness. It is God, sabi po dito, God's in His wisdom and care does the work of spiritual pruning in our hearts. Kasi maraming dapat baguhin sa ating puso para maging ma-align siya sa will ni God, sa heart ni God. Kaya dumadanas ang isang Kristiyano ng pruning process po talaga. As a Christian, we are mold, shape, and prune for the glory of God, for the purpose na beneficial din po sa ating mga Kristiyano. And that process and that work is yun ay gawa ng Panginoon sa atin. So, ano po nga po ba yung pruning? Sabi po dun sa Webster Dictionary or as well as din po sa definition in science, sa botany, sabi po dito, pruning is a process of trim by cutting away dead or overgrown branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. Another meaning din po is selectively removes branches from a tree. The goal is to remove unwanted branches, improve the tree structure, and direct new healthy growth. So, yun po yung process ng pruning. Tinatanggal niya yung mga dead na halaman, yung overgrown din na mga branches, yung mga stems na overgrown na din, tinatanggal na to yung dead, yung part ng stems o part ng branches na damage or may disease para siya maging fruitful palalo. So, yun yung mga process na ginagawa sa pruning. So, the main importance nito ay para ma-remove yung mga dead na halaman na syempre, para hindi na din makahawa yung mga may sakit na part na branches sa healthy branches, tinatanggal na yon. Yun po ay according sa, sa process po ng pruning. So, kinokontrol na to yung growth. Kasi merong mga times na yung halaman is sobrang growth siya, hindi pa akma sa stage or sa time niya. So, ang ginagawa ng vine dresser is kinokontrol na yung paglago nito para maging akma siya dun sa size pa niya na dapat lang dun sa stage niya. Para pag dumating yung time, yung stem niya is tama at akma siya dun sa weight, yung density ng halaman. So, syempre, mahalaga din naman tong pruning process sa pag naghahalamanan po tayo, lalo na sa mga nanay dyan na mahilig maghalaman, 'di ba? Para din mas lalong maging fruitful yung halaman, lumago, or magkaroon pa ng maraming flowers, magkaroon ng prutas palalo, is yun pruning process po. Aside from that po, para mas makreate yung form ng halaman na maayos. Kaya nila din tinitrim or kinakat. Di ba, papansin po natin sa mga naghahalaman nandyan, tinitrim nila yan para mas maganda yung form, mas okay yung pagkakahulma ng halaman. At the same time, para yung mga old na plants ay mapalitan siya ng mga bago.
So, that's the important of pruning sa paghahalamanan. Sa atin din po bilang Kristiyano, may kita din po tayo na similarities doon sa ginagawang doon. Yung purpose and importance ng pagpuprune sa mga halaman is maa-adapt din po natin sa buhay natin bilang Kristiyano. At yun po yung tatlong i-share ko ngayon sa inyo, yung tatlong facts about pruning. Kaya nga po sabi sa Word of God kanina na pinupurun talaga tayo ng Panginoon para mas lalo po tayo maging Christ-likeness sa ating mga buhay. First, facts about pruning is, it is inevitable. Ibig sabihin po na inevitable, hindi po siya maiiwasan, hindi po siya maa-avoid. Kasama po siya as Christian living po natin na ipuprune po talaga tayo ng Panginoon. Sabi po sa verse 5, di ba po? Verse 5 po, sabi po dito, na sabi po dito, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. So, malinaw dyan ang sinasabi ng Panginoon na kapag nag-aabide tayo sa Panginoon Kristo, tayo nakakabit sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay magbe-bear po talaga ng fruit. At kasama po siya yung pruning process sa ating buhay Kristiyano. Hindi siya maiiwasan. Jesus was telling the disciples and all Christians that He was setting them apart from lifestyle of bearing fruit. So, yun po dapat talaga tayo. Nagbe-bear po tayo ng fruit. Their fruit would come as a result of God intentional pruning. So, intention ni God, kalooban ni God, na tayo talaga i-prune. As a wise vine dresser, does not let His fruit grow widely on its own. So, ayaw ng Lord na lalo tayo mapasama. Isipin natin, marami tayo talagang babaguhin sa atin si God. Matagal tayong nawala sa Panginoon, nahiwalay tayo, di pa tayo nakakalala sa ating Panginoon sa Kristo, di ba po? Wala tayong relasyon sa Panginoon. So, yung na-adapt nating culture, habits, principles, is worldly thing. Yun yung naisaksak sa ating kaisipan at sa ating puso. Yan yung nananalaytay sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, kasama po talaga yung pruning. Kasi tatanggalin ni God yung mga maling habits, culture, principle na na-adapt natin nung wala tayo sa Kanya. Kaya yung pruning process ay hindi siya avoidable. Hindi siya maiiwasan. Kumbaga kasama siya. It's the purpose of pruning process is to glorify God. Sabi nga po sa John, diba, John 15, na it is to glorify God para maging Christ-likeness tayo at mas lalo pa tayong maging fruitful. Ano po ba yung fruit na sinasabi dito? It is the fruit of the Holy Spirit na mananalaytay sa atin. Kasi yung nourishment, in the long run ng paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga habits natin, yung mga culture na na-adapt natin na hindi mula sa Panginoon, napapalitan siya ng mga bagay na mula na sa Panginoon nung nakakilala tayo. Kaya, yung nananalaytay na sa atin na nutrients, nourishment, ang nafe-feed na sa atin, ay yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Yun na yung nagiging buhay natin at yun na din yung talagang nagagawa na natin. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, nagaganap siya sa atin. At yung mga bagay na hindi akma, yun yung natatanggal sa atin, napuprune, nililinis, pinuputol ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So, second po is, it is not punishment but a gift from God. Sabi sa verse 6 to 7 po, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire. If you abide in me, and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So, minsan, nami-misinterpret natin yung pag-aayos natin ng Panginoon. Iniisip natin palagi na it is punishment by God, kaya tayo nagkakaroon ng ganito. But sabi dito na yung punishment is reserved for the unbeliever. But God prunes those who He loves, those who truly belong to Him. Yung minahal ng Panginoon, yung iniibig ng Panginoon, pinuprunes niya talaga, yung belong sa Kanya, inaayos niya talaga. Kasi yung attitude natin is hindi naman talaga akma sa attitude ni God. Kaya para maging akma yun, kailangan niya tayong i-prune. Kaya tayo nahihirapan kasi nga yung attitude natin is taliwas sa Panginoon. So, hindi naman agad-agad na nakakalala tayo sa Panginoon, di ba po?
nakatanggap tayo kay Jesus Christ, tinanggap natin siya as a personal Savior and God, automatically, may mga habits talaga tayo na wala. Pero meron tayong mga prinsipyo sa buhay, may mga culture tayo na hindi siya agad-agad natatanggal. It takes a long time bago siya matanggal. Kaya yun yung pinuprune sa atin ng Panginoon. At hindi siya punishment. It is a gift from God. It is beneficial for us. Kasi mas lalo tayo nagiging closer kay God. Mas lalo natin naiintindihan yung will ng Panginoon. Kaya pag dumadaan na tayo sa process na inaayos tayo ni God, hindi na tayo yung nagrereklamo. Hindi na tayo yung parang nagmumurmur, kundi ang nagiging attitude natin is nagiging mas closer tayo sa Panginoon. Mas naiintindihan, mas tumalawak yung understanding natin na yung pinagdadaanan natin is part ng Christian life natin. Mas nagiging obedience tayo at dependent kay God. So, dapat din po natin na maintindihan na magkaiba po yung consequences tsaka pruning process ni God. Kailangan maunawaan natin kung ang sitwasyon ba na pinagdadaanan natin ngayon is a consequences or a pruning from the Lord. Para malaman din natin kung ano yung tamang approach na gagawin natin or tamang pag-respond sa Panginoon. Kasi baka yung pinagdadaanan mo is a consequences naman talaga ng ginawa mong kasalanan din sa Panginoon. Kasi although we are believer of Christ, we are saved by the Lord Jesus Christ, pero syempre, may consequences talaga tayo kapag ayaw natin sumunod sa Panginoon. So, kailangan natin ma-distinguish kung yung sitwasyon natin ngayon is a pruning process from the Lord or a consequences sa Panginoon din. Para alam din natin yung approach or respond natin sa Panginoon. Kasi in consequences, syempre, dapat may reconciliation po tayong nagaganap din sa harapan ng Panginoon. May forgiveness, may paghingi ng tawad sa Panginoon. So, it is beneficial for us. It is our reward from the Lord na tayo ay kanyang inaayos at nililinis kasi napapalitan yung ating maling kaisipan ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. At higit sa lahat, mas naiintindihan natin yung will ni God at mas nagiging closer tayo sa Panginoon. Mas lumalawak yung understanding natin, sovereign si God. Kalooban niya to. Diba mas naiintindihan natin na may inaayos natin ang Panginoon sa Kristo. Kaya ito dapat yung maging approach ko. It's not a punishment with the Lord, it is a reward and a gift from the Lord, the pruning process. Last but not the least it is the manifestation that we are truly saved by God. Diba, God does not prune the unbelievers. Ang pinuprune naman talaga niya is yung believer, yung nakakabit sa kanya, diba? Sabi nga po niya sa verse 8 po, diba? Sabi niya, by this, my Father is glorified, that you may bear much fruit and so prove that it's so proved to be my disciple, diba? Nagpo-prove yun na tayo ay disipulo ng ating Panginoon Kristo. Yung pagpupruning process, yung nararanasan nating pag-aayos, paglilinis din ng Panginoon, pagpuputol ng mga attitude nating hindi tama, pag-aayos ng mga prinsipyo natin hindi tama, is a process from the Lord, from God na binibigay sa mga believers, sa mga anak niya. Sabi po dito, it is the true child of God who is chastened by the Heavenly Father, not the illegitimate child. By our fruitfulness, we prove to be His disciple, the disciple of the Lord Jesus Christ. Di ba po? Kasi hindi naman na talaga magbe-bear fruits yung unbeliever. Hindi naman talaga, yung mga hindi naniwala sa Panginoon Kristo, hindi tumanggap sa Panginoon Kristo, hindi nila naiintindihan yung mga bagay na spiritual. They are blinded by that. So, wala din fruit of the Holy Spirit na nananalaytay sa kanila. Wala yung mga ganon. Walang ganong attitude na nananalaytay sa kanila. So, hindi nila maintindihan ito. So, yung pruning process is para sa mga believer. It's also an assurance and sa atin, is a result of our salvation. Na tayo ay truly saved by our God, by the Lord Jesus Christ. It is a manifestation that we are truly saved by the Lord. It's also give us somehow the assurance na tayo ay ligtas na is a result of our salvation. Di ba po? So, mahalin natin itong pagpupuro ng Panginoon kasi dito tayo mas lalong panggagamitin ni God. Mas lalo nating maiintindihan yung will ni God, lalo na po sa huling kapanahunan. So, before po ako mag-end, gusto ko lang po na iwan sa inyo itong katanungan na to at pag
isipan po natin, i-reflect po natin, at kung ano ba talaga yung ginagawa natin when in times of pruning. So, this is the question po, how do you respond to God's pruning? Paano ba tayo nagre-respond sa Panginoon kapag pinuprune niya tayo, pag nililinis niya tayo, pag pinuputol niya tayo, pag inaayos niya tayo? Paano ba tayo mag-response? Tayo ba'y nagrereklamo o hindi? Minamahal ba natin to bilang Kristiyano? Minamahal ba natin to o hindi? O tayo po ba ay oo dito o hindi? So, I hope na marami po tayo natutunan sa umagang ito at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon. Masamba ka, mapasalamatan ka, Panginoon, at mapapurihan ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagagawa, Panginoon, Lord God, na hindi, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, sa iyong paningin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, sa mga salita mo, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, na patuloy naming napapakinggan, Panginoon, Lord God, nagpapalakas sa aming espiritual, nagpapalakas sa aming mga kahinaan. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa iyong lingkod, Panginoon, Lord God, na patuloy mong ginagamit sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Lord, palagi mo sila, Panginoon, Lord God, bigyan ng karunungan, kalakasan, makapaghayag ng salita mo, makapag-aral ng salita mo, upang sa ganun, Panginoon, Lord God, meron kami, Panginoon, mapapakinggan sa araw-araw at matututunan na isasagawa sa aming pamumuhay. Lord, sa oras na ito, patuloy ko rin pong idinudulog sa iyo, Panginoon, Lord God, ang pagkakaisa ng mga anak mo sa bawat iglesia, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na magkaisa, Panginoon, Lord God, lahat ng mga layunin mo o nais mo, Panginoon, maisagawa namin, Panginoon, sa iyong iglesia, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, ang siyang maisakatuparan, Panginoon, at magkaroon ng katagumpayan, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo, Panginoon, Lord God, ng iisang kaisipan, iisang layunin, iisang puso ang mga anak mo, Panginoon, upang sa gayong, Panginoon, Lord God, maging maayos, Panginoon, ang papalago, Panginoon, ng iyong iglesia, maging, Panginoon, ang mga mensahe mo, Panginoon, Lord God, maipalaganap, Panginoon, sa bawat anak mo na nais mo pa, Panginoon, mabuksan ang kanilang isipan, mga puso, o God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, at sa iyo namin, Panginoon, ibinabalik ang aming dakilang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.